guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And sa mga interesado guys sa ating private reading, wishing candle, cord cutting, iwan ko na lang yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Tignan natin guys, kanino bang love reading yung nasagap natin. So, ayan, may marriage agad na nag-flip. Okay, tignan natin kanino bang love reading to. Oh, parang pride. May patasan ba ng pride dito? Oh, may third party or pwedeng naging third wheel. Pwede guys na ano to, malapit sa inyo. May nakikita ko guys third party rito. Pwedeng malapit pa sa inyo yung third party. Meron tayong daydream. Okay, iba sa inyo guys, pwedeng matagal na siya nangyari. So, kung ba't lumalabas yung justice dyan, I think kinakarma yung taong yun. Nakukuha mo na yung hustisya dito sa relasyon na to. Okay? So, siguro naaalala nyo pa rin kasi baka may nabalitaan kayo sa taong yun. Kaya parang bigla nyo na lang guys, di naalala ngayon. Tignan natin guys yung energy. Ito yung energy ni person mo. Ano yung nararamdaman niya sa'yo? Ano yung nararamdaman sa'yo ni person mo? Nararamdaman sa'yo ni person. Okay. And ano naman yung nararamdaman mo kay person? Ayan, wait lang guys. Okay, ano yung nararamdaman mo naman kay person? So, ito yung nararamdaman niya sa inyo. Ano yung nararamdaman mo kay person? Okay. Tignan natin guys yung energy. Nararamdaman sa ni person. Meron tayong the sun. Parang kampante at parang chill lang tong person na to sa relasyon yung dalawa. Tignan mo para siyang itlog din. Parang itlog to, no? Yung drawing. Pero sa pinapakita sa akin guys, etong person na to, ano siya, parang napakalakas ng feminine niya. Kung ikaw yung babae, parang ikaw yung lalaki dun sa relasyon yung dalawa. Kung ikaw naman yung lalaki, so nakikita ko yung sobrang pagiging feminine mo sa relasyon yung dalawa. Okay, napakalakas ng energy mo dito eh. And yun nga parang ikaw lang yung ano, kumbaga parang relax na relax lang yung person mo. Ikaw yung sobrang nai-stress, ikaw yung pumapasa ng lahat dun sa relasyon na to. Okay? Sige, tignan pa natin guys. Ano naman po yung... Okay, ano yung tingin? Ano yung tingin sa ini person? So, kitchen. Free food. Help meow. Nakalagay. So, ano yung tingin sa ini person? Siguro nakita kayo sa ospital or nagtatrabaho kayo sa ospital. Baka magkatrabaho kayo. Okay, so pwedeng ayan, madalas kayo guys sabay mag-lunch, kumain. So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys, siguro mahilig ka man libre, mahilig ka sa food, pero parang sakitin ka. Kumakain ka ng mga bagay na bawal sa inyo kasi allergic ka doon. Or medyo pasaway ka. Yan yung nasasaga po rito. Matigas yung ulo mo. Ganun kanya tignan. Okay? Tignan naman natin guys, ano naman yung action ni person. Oh, pinag-aaralan ka naman pala niya eh. Pwedeng kasi guys, kung titignan si person, parang relax lang. Parang wala lang. Parang wala ka lang sa kanya. Pero pinag-aaralan ka pala nito guys. Hindi lang niya talaga pinapahalata sa inyo. Hindi lang talaga siya guys, ganun ka-showy. Pero minsan kasi guys, pag ganito yung karelasyon, nakakasawa eh. Okay, kasi parang kampante lang siya sa inyo. Sobrang relax si person. Tignan natin guys, ano naman po yung outcome. Meron tayong the Hierophant. Oh, the Hierophant. Mas ahead sa inyo tong taong to. Or matured na kasi to guys. Sa nakikita ko sobrang dami ng pinagdaanan sa buhay. Etong person mo na to. Kumbaga, kung makita mo sobrang masayahin, hindi naapektuhan sa mga problema. Wala eh, na-overcome niya na yun at sobrang na-immune na lang siya guys.
Okay? Sobrang immune na tong person na to sa mga nangyayari sa buhay niya. Napakaganda niyan, guys. Kasi si person mo, hindi na siya, guys, ganun sobrang nape-pressure sa mga problema. Siya yung tipo ng tao na kung akala mo ikaw yung pumapasan sa lahat ng sa relasyon nyo, I think chill lang kasi talaga yung person mo. Ikaw yung parang stress na stress kasi siguro ngayon mo lang talaga din na-experience yung ganito kahirap sa relasyon. Okay, bottom of the deck, guys, after party. Oh. Ito, guys, parang ano to, Five of Cups. May nakikita akong regret. Yun nga lang, dahil nga naging kampante si person sa inyo. Magkakaroon siya ng matinding regret dito sa relasyon na to. Okay, kumbaga pagsisisihan ni person na parang lumayo yung loob mo sa kanya kasi pinabayaan ka niya dahil nga naging kampante siya. Okay? So guys, ay malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Okay, puro water sign nga, guys. Tignan pa natin sa side mo. Nararamdaman mo kay person, meron tayong Six of Pentacles. Okay, natutuwa ka naman, guys, kasi napaka-responsible na tong taong to. Okay, natutuwa ka naman sa kanya kasi ginagawa naman niya lahat para sa pamilya niya. Pero yun din yung nakaka-disappoint sa inyo. Kasi family-oriented si person. So, parang yung nagiging third party rin pala dito, guys, is yung family. Pag lalabas kayo, kasama yung family. Pag magde-date kayo, kasama pa rin ng family. Or parang lagi, guys, kasama sa plano niya yung pamilya niya. So, parang ikaw sineset aside ka na lang na tong person na to. Kasi mas, alam nyo, guys, pinaka-importante sa kanya yung pamilya niya. Yun yung malinaw na nasasagap ko po dyan. Okay? Tingnan naman natin, guys, ano naman yung magiging, okay, tingin mo kay person. Seven of Wands. Maraming nakaguide pala sa kanya eh. So, parang ini-spoiled etong person na to. Ganun mo siya tignan. Ini-spoiled ng family, mama's boy, mama's girl. Parang hindi sanay maghirap kasi nakadepende rin pala siya sa ibang tao. Ganun mo siya, guys, tinitignan. Pero I think hindi mo pa totally kilala si person. Ganun din si person sa'yo. So, parang, ano ba to? Bago lang ba to? Kasi parang di niya pa, guys, kilala talaga yung isa't isa. Tignan natin, guys, ano naman yung magiging action ni person. Meron tayong The Hermit. Okay, eto, action mo pala, sorry. The Hermit, makakapag-isip-isip ka rito, guys. Parang ang dami nyo, guys, kalaban, ang daming hadlang dito sa relasyon na to. So, parang feeling mo nasa conflict ka na. Hindi mo na kayang gumalaw talaga. Ganun yung nasasagap ko dito. Okay, tignan natin, guys, ano naman yung overall energy. Meron tayong Two of Wands. Okay, so pag lumabas, guys, yung Two of Wands, sa pinapakita sa akin, meron kayong pag-uusapan nito. Yung outcome, ikaw, meron kang gustong linawin sa taong to. So, maaaring ikaw yung mag-i-insist ng communication para maging klaro sa inyo lahat. Bottom of the deck, Seven of Cups. Dami. Sobrang, pwede nagsisisi ka rin, ba't nakilala mo tong taong to? Sobrang okay yung relasyon nyo, guys. Kung parang pagsasama-samahin siya. Sobrang okay tong relationship na to. So, maaring may conflict lang din talaga to. Bakit? Bakit siya may conflict? Kasi, kulang kayo sa communication. Si person mo, guys, sobrang family-oriented. Hindi ka na niya nakikita na parang ito yung kailangan yung dalawa. Parang ikaw yung bubuo ng foundation para sa inyong dalawa. Tapos siya bubuuin niya yung pamilya niya. Parang gusto niya muna, guys, unahin yung pamilya niya. Okay, kalaban mo yung pamilya nito, guys. And, I think, against din yung family sa inyo. Baka may nasasabi din sila sa inyo. 'Di ba? So, guys, ayan, malakas po ang energy ng mga water sign. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo sa side mo. Tignan natin, guys. Saan napatungo tong relationship na to? Good news. May nakakita akong pwedeng meron kang marireceive na message or susuyuin ka nito. Pwedeng gift. Pero siya ipadadala sa inyo. Meron tayong gain. Meron tayong evidence. Meron tayong illness. Okay. Alam nyo, guys, itong taong to parang madalas siya pa yung magduda sa inyo or pag-isipan ka ng hindi maganda. So, parang ang hirap karelasyon itong taong to. Kung ako, guys, yung tatanungin niyo, parang wala siyang kwentang karelasyon. Parang masabi lang na jowa ka. Parang meron lang kayong title na magjowa. Pero, guys,
Okay, naintindihan na kita. Siguro mas magandang i-let go mo na ka na, guys. I-let go mo na lang 'to kasi ikaw lang din guys yung magsa-suffer. Ikaw din yung mahihirapan guys kasi parang magiging magulang ka nitong taong 'to. Parang anak mo siya, gano'n. Kahit mas ahead naman siya sa inyo. Tignan natin guys, love advice. Meron tayong forgiveness. Ayan. Nakikita ko ang gusto rin naman ng iba sa inyo is magkapatawaran naman din kayo. Pero siguro yun na lang din yung kino-consider nyo. Maging klaro ang lahat. Oh my God, soulmate po pala to guys. Okay, nasa inyo pa rin to guys kung patatawarin mo siya, no? Or pwedeng misunderstanding lang din talaga. Okay, kulang kasi guys, parang naisip mo parang di kasi nasama sa plano nitong taong to. So, soulmate kasi kayo ng taong to. And I think, baka patawarin mo. Okay? Meron tayong creativity. So, I think darating yung araw na mapag-uusapan nyo rin to. Yun lang naman din yung nakikita ko. Kailangan yung pag-usapan. Kung gusto nyo na maayos pa yung relasyon yung dalawa. Okay? Tignan pa natin. Ano yung magiging mensahe mo? Mensahe ni person sa'yo. Meron tayong I've been fighting a battle I can't win. So, hindi kanya kayang ipaglaban. Yun yung masakit na katotohanan dito. Hindi ka kayang ipaglaban. Tignan pa natin. So, meron tayong I want you. Diba? Iba kasi yung I love you sa I want you, guys. Pwedeng kailangan ka lang pala niya. Meron tayong will you help me? Okay, ayan. So, parang, oh my God. May kailangan lang tong taong to sa inyo. May nabe-benefits siya sa inyo. Mas, nakikita ko sa kanya na mas mautak siya kaysa puso yung pinagagana niya, guys. Kasi gusto niya lang, guys, ng tulong mo eh. Hindi ko nakikitang love. So, ikaw, mag-isip ka. Baka pinapaikot ka nitong taong to. Nasasaktan ka. 'Di ba? So, guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading bukas po. God bless and love you all. Bye-bye po.